Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang mga bigating laban bukas, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So naganap na nga po ang official and final weigh-in kanina para sa bigating world title fight ng ating pambato na si former IBF Super Flyweight World Champion Jerwin Ancajas at ng current WBA Bantamweight World Champion Takuma Inoue. Walang problema ang kapatid ng Japanese monster na Oya Inoue sa pagkuha ng tamang timbang, habang si Ancajas naman ay medyo sumobra ng bahagya ang timbang sa unang salang nito sa timbangan. Subalit pagtanggal po nito ng kanyang boxer shorts ay agad naman itong lumusot sa 118 pound limit ng bantamweight division. Kaya naman tuloy na ang bigating sagupaan na ito bukas. Susubukan po ni Ancajas maging isang ganap na 2 division world champion. Kaya suportahan po natin si Ancajas dito. Isa pa pong matinding laban na aabangan natin sa event na ito bukas ay ang world title fight sa pagitan ng current WBC Bantamweight World Champion Alex Santiago at ng undefeated knockout artist and 2 division world champion Junto Nakatani. Matagumpay din nilang nakuha ang tamang timbang, kaya naman tuloy na din ang sagupaan nila bukas. Naging pamilyar sa mga Pinoy boxing fans si Alex Santiago dahil nakalaban na ito dati ni Ancajas kung saan nauwi sa tabla ang resulta ng kanilang bakbakan. Bukod dyan ay siya din ang huling tumalo kay Nonito Donaire Jr. sa undercard ng Spence vs Crawford. Habang si Junto Nakatani naman ay madami na ding nabiktimang Pinoy boxers, kabilang na dyan ang pambato natin na si Jemel Magramo. Samantala, wag din po natin kakalimutan na sasabak din bukas sa undercard ni Ancajas ang isa pa nating pambato na si former 2-time world title challenger Jonas Sultan kontra sa Japanese fighter na si Rico Masuda. Tumimbang ng 117.5 pounds si Sultan sa weigh-in, habang si Masuda naman ay 117.7 pounds. Pareho ding pasok ang kanilang mga timbang sa 118 pound limit ng bantamweight division, kaya naman tuloy na din ang laban nila bukas. Sa kabilang banda naman mga idol ay kinumpirma na nga po ng lihitimong boxing insider na si Mike Coppinger kanina lamang nakasado na ang bakbakan sa pagitan ng dalawang undefeated fighters na sila 3 division champion Gervonta Tank Davis at ng top prospect sa 135 pound lightweight division na si Frank Martin. Nagkasundo na umano ang dalawa sa negosasyon, kung saan dedepensahan ni Davis ang kanyang WBA lightweight belt kay Martin na gaganapin sa buwan ng Mayo o Hunyo ngayong taon. Madami ang excited na fan sa laban na ito dahil mukhang mas mahihirapan umano si Davis kay Martin kumpara sa huling laban niya kay Ryan Garcia. Gawa ng isang matalino at technical fighter talaga itong si Martin. Para naman sa mga Pinoy boxing fans, ay naging pamilyar po ang mga Pinoy kay Martin dahil tinalo nito ang pambato natin na si Romero Duno via 4th round technical knockout mahigit 2 taon na ang nakakalipas. Bukod dyan ay nakatakda na din sana itong harapin si current WBC Lightweight World Champion Shakur Stevenson itong nakalipas na taon. Subalit sa hindi malamang dahilan ay biglang hindi umusad ang kanilang laban. Sinabi naman ni Stevenson na naduwag daw kasi si Martin sa kanya kaya hindi natuloy ang kanilang bakbakan. Kasalukuyang may record si Martin na 18 wins with 12 knockouts at walang talo, habang si Tank Davis naman ay may 29 wins with 27 knockouts at wala ding talo. Bagamat po madaming fans ang nasasabik sa laban na ito, ay madami pa din ang kumbinsido na si Davis pa din ang magtatagumpay. Sadyang naniniwala lang talaga sila na sa kalidad ni Martin ay kaya nitong magbigay ng magandang laban kontra kay Davis. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy. Lakas at dedikasyon ng aros na tinuon. Kamaong nagbabaga, ang sayo ay babaon. Mga Pinoy